How to register to SSS online. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung SSS online account ko kung saan pwede nating ma-avail yung iba't ibang services online lang. Pwede mag-apply ng maternity benefit, ng loan condonation kung saan may iwasan na yung penalty ng mga lumang loan. Pwede rin mag-apply na iba pang loan katulad ng calamity, pension loan, salary loan, maging iba pang mga benepisyo katulad ng retirement benefit, disability benefit, at marami pang iba. Bukod dyan, meron pa ritong contribution kung saan pwede tayo mag-generate ng PRN at makapagbayad online. Makinalaman din natin kung magkano na ba yung naipon sa SSS at kung nakakailang hulog na ba tayo. Maraming benepisyo kapag meron kang SSS online account. At ito nga pala yung confirmation kung sakaling magka-sign up na kayo sa SSS online lang yan. Kapag mag-register kayo dito, pwede na kayong mag-login gamit yung phone or computer ninyo. So, paano nga ba yung steps nito? Una muna, i-search ninyo yung SSS sa website at makikita ninyo yung sss.gov.ph katulad nito. I-click lang yan and then may makikita kayong create my.sss account or login. At katulad nga pala ng sabi ko kanina, pwede nyo itong i-access gamit yung cellphone ninyo. Sa cellphone ninyo, ganito yung itsura. Pareho lang naman yung dapat i-click. Itong create my.sss. Next, may makikita kayong button ng create account. I-click lang to. Ito nga pala yung view sa computer. Ito yung sa cellphone. Pinapakita ko lang na pareho yung magiging proseso at yung magiging itsura niya. I-click ang member kung isa kang miyembro ng SSS. Kung nasa ibang category ka naman katulad ng employer or collection partner, piliin na lang yung nararapat para sa inyo. Next ay yung sa member registration preference. Dito lang medyo nagkaiba ng itsura kasi dito parang kulang yung nakikitang info. Pero pareho lang naman yung steps. Merong 4 na steps. Bali yung 3rd and 4th niyan, confirmation na lang. Yung sa 1st and 2nd, ito yung mag-provide tayo ng information sa kanila. Yung birthday natin, kung saan tayo nakatira, at yung details about sa SSS account natin, which is pag-uusapan natin later. Siya nga pala, sinabi ko na medyo magkaiba siya kasi sa registration preference, dito naka-image siya or parang picture na. Ito yung mga icons. Pero sa cellphone ninyo, i-click nyo lang itong drop-down, itong arrow pababa, at makikita nyo na yung list na katulad nito. Savings account number, UMID card, hanggang sa monthly pension. So, para saan ito? Pag-usapan na natin. Una sa listahan ay yung savings account number. Siya nga pala, kaya ito hinihingi ng SSS ay para mapatunayan na yung nire-register nating account, yung SSS online account nga, ay talagang sa atin. At malalaman nila yon kung mapoprovide natin yung mga proof na isa sa mga ito. Again, kahit isa lang ang piliin nyo dito, pwede na makapag-proceed sa pag-sign up. Kung sakaling meron kayong savings account number sa SSS, halimbawa nakapag-loan na kayo dati o nakakuha ng claims at finorward nila yon sa account number mo, yung bank account, ilagay lang yun dito. O di naman kaya kung meron kayong nakuhang bank account mismo sa SSS, halimbawa nag-process kayo ng Union Bank Quick Card o yung ID ninyo, ito yung updated, yung valid ID na siya, ATM savings account pa siya, pwedeng ilagay yon dito. Kapag okay na, pwede na kayo mag-proceed sa mga next step. Kompletuhin lang yung SSS number ninyo, cellphone number ninyo, siguraduhin na tama ito at sa inyo to kasi makaka-receive kayo mamaya ng OTP para sa verification. At bukod sa cellphone, kailangan rin mag-provide ng email address. 2 beses to ilalagay, maging yung sa preferred user ID at password. Yung preferred user ID, huwag to kakalimutan, maging yung password, kasi gagamitin ito sa pang-login mamaya. Ngayon, paano kung wala ka namang savings account number? Huwag mag-alala kasi may iba pa tayong option dito. Katulad ng sa UMID card, kung nakakuha ka na noon at na-setup mo na siya, ibig sabihin na-activate mo na doon sa SSS branch, ilagay dito ang PIN code. Kung hindi matandaan yung PIN code, pwede rin naman yung mother's maiden name. Ibig sabihin, yung pangalan ng nanay natin ng dalaga pa. Ito yung nilagay natin doon sa E6 form. Kapag okay na, mag-proceed lang, kumpletuhin lang yung mga information sa bandang baba. Kung wala pa rin yan, may option pa naman. Kung isa kang household employer, ilagay dito ang ID number mo. Kung hindi ka familiar kung ano yung ID number, pwede mag-reach out sa SSS para ma-double check kung ano yung ID number mo. Kung hindi rin naman employer, pwede yung payment reference number. Yung payment reference number, or PRN, ito yung na-generate kapag magbabayad tayo sa SSS. Mapa-online man yan o sa branch ng SSS. Doon sa proof of payment, may makikitang PRN, katulad nito.
Ang PRN nga pala ay na-generate sa contributions or pag nagbabayad din tayo ng loan. Pero sa akin, sa case ko, sa contributions, meron akong PRN dito na siyang pwede kong magamit pang sign up. Also, kung hindi kayo familiar kung paano makakuha ng PRN, kailangan nyo magbayad ng at least 1 month contribution. Pwedeng sa Bayad Center, pwede rin naman online. Meron kaming pinakitang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba to i-generate online or pwedeng makakuha nito sa Bayad Center. Pwede nyo munang i-post tong video na to at yung link ay nasa description sa bandang baba. So ito yung halimbawa, pag may payment reference number na, kumpletuhin lang din yung info sa baba, i-click itong next. Pero kung sakaling wala pa pala kayong PRN, baka naman pasok kayo sa mga natitirang option. Halimbawa, meron kayong existing loan sa SSS, ilagay dito yung date ng loan na yon. Halimbawa, ito. Kung wala rin namang loan, baka naman meron kayo natabi na parang document na nanggaling sa SSS. Nung nilakad ninyo, yung UMID ninyo or yung personal record. Basta yung sa E1 and E6 na nag-apply mula December 10, 2020 onwards. At doon may transaction number, ilagay lang yun dito kung sakaling meron pa kayo ng document na yon. Also, para sa mga senior citizen or yung nakakakuha na ng pensyon, kung sakaling wala kayong alinman sa mga ito, pero kung merong check number kayo, ilagay lang yun dito para makapag-proceed sa pag-sign up. So again, alinman sa mga ito, basta isa lang, pwede namang proceed sa pag-sign up. Ang napili ko ay yung sa payment reference number. At mabilis na lang to, from here, ang pinaka-requirements lang talaga ay yung SSS number at yung registration preference. Again, isa lang sa mga ito. Kapag okay na, i-click itong next. At kailangan lang mag-provide ng personal information, yung complete name maging yung sa birth date, katulad nito. Next naman ay yung sa mailing address o kung saan nakatira, Metro Manila or sa province. Merong option yan dito. By the way, i-make sure na tama yung mga info kasi baka mamaya magkaroon ng mismatch katulad nito. Pero kung wala namang error, pwede mag-proceed. Pag pinlik nyo yung next, ang makikita nyo ay review na. Wala nang kailangan na i-provide na additional information dito. Instead, i-check nyo lang kung tama lahat ng info na nakikita ninyo o yung na-provide ninyo. Kapag okay na, i-check lang tong terms and conditions at i-click itong create account. Ito na yung last step kung saan magkakaroon na ng verification. Meron tayong 5 minutes para matapos ito. Kailangan lang i-enter yung OTP na na-receive sa phone. Ito nga pala yung halimbawa ng OTP, halimbawa 511583. Ito yung dapat na i-enter dito. Siya nga pala kapag naka-receive kayo ng OTP, wag nyo itong ibibigay sa ibang tao. Hindi ito hihingi ng SSS. Kapag may nanghihingi nito, it means ini-scam nila kayo. So, okay na ako. Click ko yung proceed. At ito na yung confirmation. Meron na tayong SSS online account or pwede na nating ma-access yung portal ng SSS mismo kung saan pwedeng mag-apply ng loans or benepisyo. At katulad nga pala ng nasabi ko kanina, yung pag-generate ng PRN, mapabayad center or online man yan, pwede nyo nang i-check itong video sa bandang baba. Libre lang ang pag-generate ng PRN, pwede na kayo magbayad ng 1 month contribution para maging active yung PRN na yon at magamit sa pag-register sa SSS online. Sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!